Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. First message ni Aquarius, we have the King of Wands and we have 9 of Pentacles, 8 of Wands. Wow, so ang ganda nito kasi baka meron napipintong dito, promotion para sa inyo Aquarius. Baka kayo ay mapopromote sa ngayon into a leadership role. Po pwede rin ang iba sa inyo dito, baka magpo-put up kayo ng bagong bagong enterprise, or siguro magpo-put up kayo ng sarili ninyong negosyo. So that is also possible. Kasi meron mga opportunities na dadating with the 8 of Wands. So maaaring dalawa or isa sa mga opportunities na yan is yung opportunity ninyo na maging CEO na kayo, or maging manager na kayo, maging supervisor na kayo, yung ganon, no? So we also have the 9 of Pentacles. At the same time, maganda rin kasi yung mga dati na ninyong ginawa, dati na ninyong pinagtrabahuan, pinagsikapan, trabaho, career, diba? Talagang magkakaroon na din ito ng balik, diba? Magkakaroon na kayo ng profit, magkakaroon na kayo ng tawag dito, babalik na yung kumbaga yung bunga ng hard work ninyo, diba? This is harvest time. There is a harvest time na ng inyong lahat ng pinagsikapan, maaaring ngayon talaga magkakaroon ka na ng financial reward. Kaya since may perang dadating, so for sure magkakaroon kayo ng abundance and prosperity. You will be able also to experience that financial comfort, financial freedom, yung ganon, Kaya magiging kayo, maluwag, pagdating sa kapirahang aspeto at this time. Kaya congrats sa iyo. So, we have the 8 of Wands, So, tulad na na-mention ko kanina, this signifies opportunities, and various opportunities yan na pwedeng dumating, depende sa inyong sitwasyon. Pwedeng meron ditong travel, pwedeng meron ditong bagong career path, pwedeng trabaho, pwedeng an opportunity to put up your own business nga with the King of Wands din. So most likely may ganon. At kailangan ready lang kayo lagi, Aquarius. Okay? You need to be ready para anytime na merong kakailanganin, talagang kailangan mong actionan agad. So, mentally, ready ka, physically, fit and ready ka. So, hindi mo na kailangan na magpatumpik-tumpik pa, diba? Kasi you can attend to it, diba? Right away. Kaya, dapat lagi lang talaga kayong handa for anything. Okay? So, tingnan natin ano pa ang mga mensahe para sa'yo. And maraming salamat for subscribing, And kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na kayo. And maraming salamat din for those who are not skipping the ads, kasi malaking bagay po yan sa akin. And kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Salamat! So, we have divine timing. Yan. So, maaari, ng iba sa inyo rito, baka, diba, mangyayari na, magka-come to fruition na kung ano man yung inyong minimithi, ano man ang mga heart's desires ninyo, ano man yung mga wishes ninyo. So, pwedeng ngayon na ang pagkakataon na malalaman ninyo na it's divine timing na, kasi maaring nararamdaman na ninyo, na the conditions are perfect para sa pag-manifest, na kung ano man ang mga bagay na gusto ninyong i-manifest. At saka, pwede rin, na ang iba sa inyo, this is the time also that you are going to do some kind of evaluation, reassessment of what you have done already, at para ma-figure out ninyo kung ano ba, meron pa ba kayong kailangan gawin, maaaring meron pa kayong kailangang
'di ba, i-improve sa sarili ninyo or sa kung ano man ang mga ginagawa ninyo, yung gano'n. So, this is the time that you are going to evaluate, no, the current circumstances. So, we also have the forgotten. Ayan, there are missed opportunities, no. So, siguro, meron ditong mga oportunidad na hindi ninyo makukuha, ano, maaaring meron ditong opportunities na sa tingin ninyo na-miss ninyo ito. But you know what? Wala kasing opportunity na lahat kasi ng opportunities na dumadating para sa iyo yan eh. 'Di ba? At maaaring kung ano man ito, baka hindi yan talaga para sa iyo. 'Di ba? Kasi na-miss mo. Otherwise, it will stay. 'Di ba? Hanggang hindi mo natitignan, hangga't hindi mo man lang na-i-examine, hindi mo lang na-consider, 'di ba? Kaya feeling ko that could be not meant for you talaga. Kung ano man ang opportunity na 'yan. Kaya wag na kayong manghinayang, wag na kayong malungkot, wag na kayong magdalawang isip kasi isa lang ibig sabihin niyan. No, that is not meant for you. That's not for your highest good, or talagang hindi talaga yan para sa'yo. Okay? Kaya kung ano man ang akala ninyo, missed opportunity ninyo, wag na kayong magtampo sa universe. Kasi there is something better or something way better than that na dadating, at yun talaga ang para sa'yo. Okay? So, for others of you din, may takot siguro na nararamdaman na mag-fail. May takot na nararamdaman na baka hindi ninyo mapanindigan kung ano man ang opportunity na kinuha ninyo, 'di ba? So, huwag kayong matakot kasi yung failure din naman, lahat naman, 'di ba? Lahat ng nangyayari is divinely orchestrated. Kaya doon sa mga pagkakataon na nag-fail kayo or mag-fail kayo, parte yan ng soul's journey ninyo. Ibig sabihin na there is an important lesson na kailangan ninyong matutunan at this point sa buhay mo, kung kailan man kayo magkakaroon ng failure or kung kailan man ninyo ma-experience yung failure, kung meron. 'Di ba? Kasi sa failure, diyan tayo bumabangon. 'Di ba? Kung hindi tayo pumapalpak, kung hindi tayo nagkakamali, kung hindi tayo nag-fail sa kung ano man naman ginagawa natin, papaano tayo matututong bumangon, 'di ba? Dito tayo natututo na mag-bounce back sa buhay. Dito nagigising, no, sa mga pagkakataong ganyan, yung resilience natin, 'di ba? Yung tiyaga natin, yung determinasyon natin. Kasi hindi naman natin hinahayaan na kapag nag-fail tayo, hindi naman tayo nag-i-stay na lang dyan forever, hindi ba? Nagigising tayo sa katotohanan na, wow, nag-fail ako. So, kailangan kong bumawi. Kailangan kong mag-rest back. 'Di ba? So, mas nagkakaroon ng lakas ng loob, no? Na bumangon at lumaban sa buhay. Magpatuloy, 'di ba? Sa paglaban sa hamon ng buhay. So, marami tayong realizations, marami tayong natutunan out of our failures. Kaya huwag kayong matakot mag-fail. Kasi failure is also a blessing. 'Di ba? Kasi ang dami-dami nating natututunan kapag bumabagsak tayo. Kapag tayo ay merong kapalpakang nagagawa, 'di ba? Marami tayong nare-realize, mas tumitibay tayo. 'Di ba? Mas nagiging magaling tayo kasi pipilitin natin na talagang galingan natin sa susunod, 'di ba? So we have the runaway, running from problems. Running away from problems or avoiding problems is not going to help you solve the problem. 'Di ba? Mas magkukos lang 'yan ng mas marami pang problema. Kaya this could be an important reminder para sa inyo na mas magandang harapin ang problema squarely. Huwag nating iwasan kasi the more na iiwasan mo, mas magtatagal ka na masolve yan, mas magtatagal ang sitwasyon na ganyan kasi kung patuloy lang naiiwasan, 'di ba?
Pero kung haharapin mo agad yan, makukuha mo agad, magagawan mo agad ng paraan, edi problem solved, 'di ba? So, mas mas makakahinga ka na ng maluwag, 'di ba? Mas makakangiti ka na, gagana yung inyong pakiramdam, 'di ba? Kaya mas magandang kung may problema, harapin ang problema, 'di ba? Huwag nang iwasan kasi it will just complicate everything. So, maari din na iba sa inyo dito, baka merong mga sikretong lalabas or po pwedeng merong sikretong madidiskubre. No? Po pwedeng ganon. So, that could be different scenarios. Po pwedeng sikreto mo yan, na po pwedeng ikikwento mo na, ilalabas mo na, idadivulge mo na, or merong sikreto ang iba na po pwedeng madidiskubre mo or pwedeng malalaman mo. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.